Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang kilalanin ang hawak na bloodlines. So ito po yung tatalakayin natin ngayon. So mga kasabong, baka nagtaka kayo, sasabihin ninyo, si Laban sa Bungero parang hindi kilala yung mga bloodlines. Alam ko yan. May kilso tayo, may roundhead, may sweater, may hatch tayo. So hindi po yan mga kasabong yung ibig kong sabihin. Kung hindi, kilalanin ninyo ang inyong hawak na bloodline sa kanyang prime. Ano ba itong prime na tinatawag? Ang prime mga kasabong kung saan yung manok mo magawa mong maging malakas. Ito ang panahon or edad na inyong manok pansabong na malakas siya. Ayan. Yan po ang sinasabi kong kilalanin ang hawak na bloodlines. Mga kasabong sa lahat ng mga bloodlines ay iba-iba po ang kanyang katangian. At saka mayroon dyan, mayroon tayong mga manok na mga early maturing, no? 4 to 6 months, lumalaban na. Ayan. Sa stag. Maganda po yan sa stagan, yung mga early maturing. So, pag may mga manok kayo, kilalanin ninyo kung early maturing ba yan. Dahil ang early maturing, magandang ilaban kung bata pa or stag pa. At alamin din ninyo kung ilang buwan or taon siya magaling. Dahil ang early maturing, pagdating po sa 3 years old or 2 years old, titignan nyo rin dahil humihina po yan. Ganon po ang sinasabing prime ng ating manok. Parang si Manny Pacquiao. Sa prime ni Manny Pacquiao, walang ni isang tumayo na champion. Yun po ang ibig kong sabihin na kilalanin ang hawak na bloodlines. Ayan. So mga kasabong, mayroon din tayong mga manok na late maturing. Maganda silang ilaban pagkakak na. Hindi sila pwede pagbata pa. Ayan po. So alamin din ninyo na anong edad maganda ilaban ang mga late maturing. Dahil pag hindi ninyo alam yung mga manok ninyo, sigurado ako hindi mo matatiming kung anong edad siya magaling. Like for instance mga kasabong, ang ating mga breeders dyan nagbibinta ng manok. May mga bumibili ng manok, lalo na example kay Biboy Enriquez, yung mga manok nilang puti. Ngayon, alam natin na nagcha-champion yan siya sa puti niyang manok. Noong nabili ninyo, natatalo kayo. Anong mangyayari? Magiging questionable yung isip ninyo. Pero sa totoong buhay lang, kailangan alamin ninyo kung kailan ang prime ng manok ninyo para malaman ninyo kung anong edad siya magandang ilaban. Ito yung tinitignan natin, yung sa isang manok, kailangan alamin mo kung late matured siya or early maturing siya. Alamin mo rin kung anong exercise ang kailangan niya. Alamin mo rin kung anong moisture na dapat ibigay sa kanya. Yung matubig na sinabing lady or yung dry na medyo may dry up yung katawan. Kasi iba-iba po ang tanggap ng katawan ng manok. Kaya nga po tayo nagkukondisyon, no? Nagpupuinting. Ayan. Mga kasabong, dapat kilalanin din natin yung ating bloodlines kung lumalaro ba siya sa ganitong moisture. Ayan.
ito hindi lang sa nakilala ninyo yung manok ninyo nang dahil sa ito'y tinatawag na mga binibilhan ninyo ng mga kilso, mga roundhead, mga sweater. Hindi lang po natatapos yan. Kilalanin ninyo ang isang bloodlines na kung ilang buwan siya maganda ilaban. Kasi nga po may mga bloodlines na bata pa lang magaling. Pag tumanda na, nawala na po yung galing. Mayroon ding manok na walang galing sa bata pa. Pagdating sa matanda na, doon naglumalabas ang galing. Or, kinondisyon mo yung manok, maganda ang pagbigay ng moisture na bagay sa katawan niya, lumalaban na po ang manok. Again mga kasabong, ito po ang sikreto talaga ng mga big time breeders natin. Kaya sila nag-aalaga lang ng 2 to 3 bloodlines. Hindi kamukha sa atin na mga small timers, halos 100 bloodlines na yung hinahawakan natin. Dahil ang gusto natin, magkakaroon tayo ng magagaling na manok. Hindi po yan. Lahat ng aspeto ay studied po yan. Hindi po yan haka-haka. Presumption. No? Hindi po yan. Ang pagmamanok mga kasabong, dapat kilalanin ang hawak na bloodlines. Para kung kayo po ay papasok sa sabong at magbibreed kayo, hindi kayo mapilyor. Para at least, pagdating sa sabungan, hindi kayo kawawa dahil kilala ninyo ang inyong bloodlines. Again mga kasabong, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa channel ko para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, and karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.